What's up guys? Welcome again sa aking channel, and for today's vlog ay kakaiba kasi pupunta ako sa center guys para magpa-register for the topic exam guys. Bali topic 1 siya, level 1, level 2. Nakapag-take na ako dati back 2017 and naipasa ko yung level 2. And this time na malapit na akong umuwi from Korea to Pinas, gusto ko ulit mag-take. Yung reason is gusto ko lang na ma-check ulit yung ability ko or yung kakayahan ko pagdating sa Korean language, para just in case na gusto kong magturo o gusto kong magturo sa mga gustong magpunta sa Korea, may pruweba ako na kaya ko silang turuan dahil naipasa ko yung topic dito sa Korea guys. Kung tatanungin nyo kasi, yung binibigay na exam for EPS workers sa Pinas, medyo mas mahirap or mas level up yung binibigay na exam dito sa South Korea guys. And ngayon papunta ako sa center para magpa-register. Hindi ko lang alam guys kung makaka-register ako kasi anong tawag dito, matagal na kasi akong hindi pumunta doon. So ang pinakalas kong punta doon is 2018. Nagsimula na yung registration noong September 3 and ngayon 8 na. Hindi ko alam kung may available slot pa kasi paunahan din, kagaya rin sa Pinas guys. Bali nga pala yung yung topic na yun, kapag naka level 2 ka, pwede mo siyang maging way para magpalit ng visa dito sa South Korea guys, which is from E9, which is yung visa ko ngayon, pwede kang maging E7 pag naipasa mo yung topic 1 level 2 na i-convert sa KIIP level 3 guys. Kung hindi ako makakapag-register ngayon malamang hindi lalabas itong vlog na to guys. And yung pinaka-exam niya, kung di ako nagkakamali, by November pa, so mayroong almost 2 months na paghahanda bago yung exam. So ilalabas ko lang itong video na to guys kapag nakapag-register ako and nakapag-exam na ako, and malamang nasa Pinas na ako pag in-upload ko itong video na to. So samahan nyo ako guys sa papunta dun sa center na kung saan ako magre-register. Nandito tayo sa Hapuguchong area guys. So dito ako bumaba. Yung pinaka opisina is banda dun pa. So maglalakad tayo ng around 2 minutes. So yung pinaka Guchong is dito sa left side. And sa mga EPS worker na magpa-file ng tax, meron din dito na for tax guys. Kaya NTS Masang District Office, bali katabing-katabi lang din siya nung migrant center na kung saan ako mag-register ngayon for topic exam guys. Napakatagal na mula nung huli kong punta rito dito sa center, siguro ba 2021 pa nung bumisita ako. Hindi ko na masyadong matandaan kung bakit ako pumunta or dahil nag-file ako ng tax dati kasi parang kailangan kong personal na mag-file ng income tax return dahil release ako that time, so personal akong nag-file guys. Pero usually yung mga company ang nag-file nun kung may company ka. Wow, nakakamiss naman itong lugar na to. Halos 2 taon akong nag-aral dito guys, and libre lang siyang ibinibigay ng center para sa mga foreign worker na nagnanais matuto ng Korean language guys, na napakahalaga kasi diba dito tayo nagtrabaho, alangan naman silang mag-adjust sa atin. So kaya kailangan talagang matutunan yung
language nila for communication, di ba? Ayan guys. And ito rin yung magiging road nyo kung gusto nyo magbago ng visa dito sa South Korea guys, from E7 ay E9 to E7. Tapos kung gusto nyo pang mag F2, pwede rin siya guys. Ayan. Dito na tayo. Let's go. Meron akong magkaklase. And ayun na nga guys, katatapos ko lang magpa-register, so hindi ko na siya nakuhanan kasi baka ma-awkward yung nag-assist sa akin. So dito nga pala sa center guys, wala na tayong sa ngayon wala nang Philippine representative, pero huwag kayong mag-alala kasi meron namang marunong mag-English dito. Bali from Indonesia siya yung nag-assist sa akin. Bali ginawa niya ako ng bagong account sa Topic para dun sa exam. Nakakamiss lang tong lugar na to kasi 2 years din ako nag-aral dito ng Korean language. Basic lang naman, from level 1 to level 2. Ayan. Nakita ko, mayroon pang nakakilala sa akin and sabi niya parang ang tagal na daw niya akong hindi nakita and nice to meet daw. Ulit, nice na makita niya ako ulit dito. Yan o, diba? And sa mga gustong guys, ayan o, dito lang kayo pumunta sa Changwon, Wegogen, Kunlo, Jajiwon Sento. Dito may sa Maymasan guys, Hapuguchong. Ayan yung Hapuguchong. Dati guys, nung wala pa ako masyadong overtime, back 2016, 17, mga ganon. Yan, dito ko ginugugol yung time ko. So nag-aaral ako ng umaga hanggang hapon. So wala naman kasi akong ginagawa at hindi pa ako ganon kagala dati. Hindi pa ako masyadong naggagala. So imbis na gumala, dito ko na lang in-spend para mas matuto talaga ako ng salita nila, para naiintindihan ko yung mga sinasabi ng mga ka-work kong Korean. Ayan. Meron din silang mga inaano dati, like libreng gupit. Tapos meron din sila yung mga pa-check up once a year, talagang whole check up. Tapos pwede rin magpaano ng ngipin, ganun. And marami pa silang inaano dyan. Dati government ang sumasakop sa kanila, pero ngayon ang alam ko is nasa na rin sila, private sector na rin sila, since yung government inawas na sila dun sa budget or hindi na sila binigyan ng budget dahil daw marami nang tumutulong rin naman o marami ng sector na pwedeng tumulong sa mga foreign worker. Ayan, and lumabas na ako guys. And samahan nyo na lang ako ulit dun sa mismong exam day. Bali sa November 10 yung exam, and sa may Gyeongnam Daehakyo. Dati kasi nag-exam ako dito lang din lalagpas lang ng konti sa may Gyeongsangnam Daehakyo ako dati nag-exam back 2017. And this time in-address niya ako sa may Changwon Daehakyo. And nag-transfer na rin ako ng bayad ko kanina pagka-register niya sa akin. Nag-transfer na rin ako. Bali yung price is nasa 40,000 won ngayon yung exam. Yan. Hindi ko alam kung saan ako papunta ngayon. So, kita-kits na lang guys. Bali, kukuhanan ko ulit. Ito, makikita nyo ulit ito, yung continuation to sa mismong exam day na guys. Good morning guys. Ayan. Today is the day kung kailan ang topic exam dito sa South Korea guys. And today is November 10. And naglalakad na ako papunta dun sa Changwon Daehakyo kung saan gaganapin yung topic exam. And papakita ko lang sa inyo yung paligid na nilalakaran ko. So kanina, ayan, yung paligid guys. So doon tayo papunta. And kung mapapansin natin, meron na tayong makakasabay dyan. Isang ibang lahi dito, tsaka may 3 Vietnam kanina doon na nakasabay ko rin sa bus.
para sa sumakay papunta nga dun sa Changwon de Hakyo, guys. Medyo kinakabahan tayo kasi wala tayong review this time dahil marami tayong iniisip dahil malapit na rin tayo umuwi. So yeah, good luck na lang. And yung result is on December 19. So halos 1 month yung result, no? And by that time nasa Pinas na tayo. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung result, no? It's either pumasa or hindi sa level 2. It's okay. Ano lang naman siya, parang inaano ko ulit kung okay pa ba yung ano natin sa Korean language, kumbaga yung skill natin kung anong level pa rin ba, although napakatagal na since nung nag-aral tayo ng Korean. Ayan, naglalakad pa rin tayo, sa labas pa rin tayo. As of now 8:10 pa lang, pero yung start ng exam is 9:20, so early bird tayo, no? At meron na rin tayong mga kasamang foreigner. Ayun sila. Ayan. Saan ba? Ayan sila, guys, oh. Tapos may 3 Vietnam pa. Siguro yung mga ibang lahi, it's either Sri Lanka or Uzbek yung mga nakakasabay natin. Grabe. And this is my first time na makapunta dito sa Changwon de Hakyo. The last time na nag-exam ako dito sa South Korea ng topic 1 is sa Gyeongsangnam de Hakyo naman siya, guys, sa may bandang Masan. And this time dito tayo sa Changwon de Hakyo kasi dito yung may available slot. Dito kasi paunahan sa slot, meron din sa Busan de Hakyo, Gyeongsangnam de Hakyo, at saka sa iba-iba, no? Meron din sa Daegu, sa Seoul, ganyan. So ito yung nakuha nating slot, and dito tayo mag-e-exam. And tingnan natin kung hanggang saan yung pwede nating i-video. Usually sa mismong room hindi na pwede, no? So ipapakita ko lang sa inyo kung saan yung lugar nung pinag-i-examan namin, kung ano yung itsura ng lugar. Yan. This is Changwon de Hakyo, guys. Oh, diba? Ganda ng mga leaves dahil autumn ngayon. Yung mga leaves ngayon ay nagpalit na ng kulay at makikita nyo na bagsakan na sila. Ayan. Diba ang ganda, guys, oh, ng paligid. Very colorful. Sa ngayon hinahanap namin yung location. Medyo nagkakaligawan kami, hindi namin alam yung exact location. And yung iba dito sila nag-inquire, which is library pala siya. And yan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakad para hanapin yung mismong room or location kung saan gaganapin yung exam. And sinusundan ko lang yung mga Vietnam na nakasabay ko kanina sa bus. Yan, always sunod lang ako sa Agos, guys. And sa nakikita ko may mga nakatambay doon na ibang foreigner, baka doon yung mismong location, yung harap na yan. Hoping yun na yun. Chongyong de Hak, yan siya. Yan. And eto na nga, nahanap na natin yung building. And nandun yung mga list kung saan kami mag-exam. Ayan, Kushibchil Hanggok Nyongyok Sihom topic PBT, guys. And doon nakalist yung mga pangalan namin. Nahanapin ko lang. Nakita ko na kung saan room number ako. So room 118 ako nakasama. Bali may iba't ibang room siya. Yung iba 111 and so on. So mag-wait lang tayong magbukas yung school kasi as of now tahimik at sarado pa. Ayan, guys.
Yan yung mga umaten for the exam. Pero konti pa lang yan, mamaya dadami pa yan. Tsaka yung mga naghihintay banda doon. Yan. Nakikita nyo ba? Ayan, at exactly 9 o'clock, nagpapapila na sila at magpapapasok. And makikita natin yung mga attendees dyan. Ayan sila guys. Oh. Let's go. Anyway, pila na rin tayo. Ayun, hinahanap na natin yung room guys. Ayan yung mga ibang room doon. And ito yung room natin. Pupunta tayo. Charge mo. And as you can see, yan yung exam. Pasok nung naghihintay na lang kami for the exam. And ayun na nga guys, babalik tayo para ikwento kung ano yung nangyari doon sa ang tawag dito, doon sa room kung saan kami nag-exam. Bali doon kasi bawal na bawal ang mag-take ng camera, so hindi ako nakapag-vlog sa mismong room while sa exam. Tapos ang ginawa nila, kinolect lahat nila yung mga cellphone, nilagay sa isang lalagyan at pinapatay nila yon. So kailangan i-collect nila yon. Tapos kailangan dala yung alien card namin. Kung di mo dala yung alien card mo, matik na pauwiin ka. So sa amin, sa group namin, may isang napauwi na babae. Ang dala lang niya is yung parang resident card niya sa bansa nila, and hindi niya dala yung alien card niya, kaya pinalabas siya and pinauwi. So nasayang yung pagpunta niya at nasayang yung fee na binayad niya for the exam. So bali yung tinik ko pala guys is topic 1, bali level 1 and level 2 siya. So kung makakapasa ka ng level 2, yun na yung chance mo para pwedeng makapagpalit ng E7 na visa dito sa South Korea guys. Pero depende pa rin yun sa company kung papayag siya na magpalit ka ng visa. And bali ang naging ano dun sa exam, yung una is yung listening na 1 to 30. So bali umano yun ng 40 minutes, tapos reading na bali 31 to 70. So bali 40 items siya na mayroong 1 hour. So nahirapan ako dun sa exam kasi matagal na akong hindi nag-aaral, at the same time hindi nga ako nakapag-review, no? Lalo na dun sa bandang huling part kasi mahaba na yung sentence, and hindi na ako masyadong popular dun sa mga words na nakikita ko. But yeah, so sa palagay ko 50-50 kung makakapasa. Pero pag umano yung ano guys, yung result, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung naging result ng exam ko. Pero that time nasa Pinas na ako, and December 19 yung result. So 1 month after nitong araw na to, doon pa lang lalabas yung result guys. Mahigpit talaga sila doon sa exam. Hindi pwedeng makipag-usap, talagang babawalan kang makipag-usap. Kaya bawal ang pasaway doon. And kung hindi ka talaga nag-review, mahihirapan talaga. Kaya kailangan talaga pag-aralan, hindi yung basta iaano mo lang sa tsamba, no? Anyway, okay lang din naman. Trinay ko lang naman kung marunong pa rin tayo sa Korean language. And talagang masasabi ko na kailangan talaga aralin mo siya, hindi yung patsamba-tsamba lang. And this time, naglalakad na ako papunta sa bus station para pauwi na guys. And see you again. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang nakuha ko dito sa exam na ito guys, sa Pinas na ito. Kaya abang-abang